Update sa government response dahil sa epekto ng habagat sa Central Luzon, ating alamin kasama si Ms. Cheng Quizon, Information Officer ng Office of Civil Defense Region 3. Ms. Quizon, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyo, Ase Kuweng, Sir Joshua, Attorney Nicolette at sa ating pong mga kababayan na nakasubaybay. Ma'am, una po sa lahat, kumusta kayo at ano na po ang pinakahuling assessment ng OCD Region 3 sa mga lalawigan ng Central Luzon dahil sa epekto ng habagat? Aling mga lugar po ba yung mga may baha pa rin hanggang sa ngayon? Opo. So, dito po sa Region 3 po, no, sa Central Luzon, partly po ay nakakaranas po tayo ng cloudy skies to moderate rains. No? So, meron pa rin pong mga pag-ulan na nararanasan, lalong-lalo na po dito sa may mga bahagi po ng Zambales and Bataan area po natin. No? And as we speak po today, ang ating pong Emergency Operations Center po ay still on red alert status. So, ibig sabihin nasa pinakamataas na alert pa rin po kami dito po sa Region 3, no? And still coordinating, monitoring po and assisting yung mga provinces po natin or LGUs po na nangangailangan po ng tulong. So ngayon po, base po sa aming latest reports, no, unfortunately meron pa rin po tayong mga flooded areas na naitala. So total po ng 416 flooded barangays po ang reported po sa across Central Luzon po. Mayroon pa po bang mga lugar sa Central Luzon na nananatiling isolated o mahirap maabot dahil dito nga sa baha? At ano po ba ang ginagawa ng OCD at mga kasama nitong mga ahensya para matugunan ito? Po, nung kasagsagan po nung habagat po natin at yung mga nakaraang bagyo po, meron pong mga mangilan-ngilang mga barangay or isolated areas po na naitala po dito sa Central Luzon. Pero dahil naman po sa mabilis na responde ng ating pong mga local disaster risk reduction and management offices at ng ating pong mga local government units through their local chief executives po ay agad naman po itong natulungan at agad pong napaiabot po yung tulong na kinakailangan po ng mga lugar na iyon po. So patuloy po the assistance yung binibigay natin through our member agencies as well po dito sa Central Luzon. Alright, Ms. Cheng, hingi rin po kami ng update sa mga clearing operations at pagpapanumbalik ng access sa mga kalsada at tulay sa rehiyon. Yes sir, dito po sa Region 3, no, base po sa report po ng ating DPWH ay naman po, passable naman po yung mga national roads natin, no. So meron lang po tayong mga ilan pa pong mga naitala na mga barangay roads, no, or na hindi po passable to other vehicles po, no, or pwede lamang po ito dun sa mga light vehicles such as yung mga dito po sa parting Bulacan area, no, at meron din po dito sa may Pampanga area. Pero patuloy po yung ating pong coordination with our DPWH, no, yung mga local government units po natin na tumutulong din po sa atin na maayos, no, agad-agad tong mga to at madaanan po safely and freely ng ating pong mga kababayan. Okay, Ms. Cheng, doon sa nabanggit mo ng mga barangay roads na unpassable o hindi madaanan ng mga sasakyan, kumusta po yung mga residente doon? Nailikas po ba or napapaabutan po ng tulong? Meron po tayong mga residente po na inilikas, no, sa ating pong latest report, sir. Meron pa rin po kasi tayong mga open evacuation centers dito sa Central Luzon po. In total po, we have still 268 open evacuation centers po base po sa latest report po natin, no. And yung ating pong mga kababayan na nandoon po sa baha, yung kanila pong mga bahayan, of course, inilikas na po yung mga yun, no, yung hindi po masyadong safe. At doon naman po sa mga natira doon sa kanilang mga tahanan or sa mga bahay, of course, patuloy po yung assistance, no, na binibigay po ng ating mga DRRMOs, LGUs, no, pati po yung ating pong DSWD as well ay katuwang din po natin in giving out the assistance na kailangan po nila. Okay. Ma'am Cheng, may nadagdag po bang mga bayan na isinailalim sa state of calamity? Kung meron sa mga lugar ito at ano po yung magiging epekto nito sa response at recovery efforts ng mga LGU?
Yes, Asek. Dito po sa Central Luzon, meron po tayo sa Bulacan, which is the municipality of Kalumpit po. So, nag-declare na po ng state of calamity, no, para po dahil po sa massive and widespread flooding po caused by the habagat, tsaka po yung mga nakaraang bagyo natin. And isang challenge din po dito sa may Bulacan and Pampanga area, of course, is the high tide, no? So kapag sumabay po ito, ay lalo pong dumarami o umaakyat yung tubig natin, no? And kahapon din po ang buong probinsya po ng Pampanga ay isinailalim na rin po sa state of calamity, no? So ibig pong sabihin nito mas mapapabilis po, no, yung response natin, and of course activated na po yung kanilang quick response funds din na mas makakapagbigay po ng serbisyo doon sa ating pong mga kababayan na sinalanta po ng habagat at ng mga nakaraang bagyo. Ms. Cheng, ano po ba ang pinakahuling assessment po ninyo sa lawak ng pinsala sa infrastruktura at mga pasilidad? Paano po din ba ito minomonitor ng OCD Region 3, itong mga lugar po na apektado ng baha? Yes po. Sa katunayan po, attorney, kahapon po ay ang OCD po together with our uniform personnel po tsaka po yung mga partner provinces po natin dito ay nagsagawa po ng aerial reconnaissance po, no, para tignan po particularly sa provinces po ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales. So naglibot na po sila at tinignan po, no, yung mga damages, no, na naidulot po nitong mga habagat at nakaraang bagyo po. So in monitoring naman po, of course, katuwang po natin yung mga RDRIMC 3-member agencies natin. So we are also getting reports po from the Department of Agriculture, doon naman po kung sa usaping mga losses po or damages sa agriculture, no. Pati rin po yung sa DSWD for the damages naman po, yung mga kabahayan natin, for example, no. And yung sa DPWH naman po for the infrastructure, no. So tuloy-tuloy po yung assessment, no. So tinitignan pa po natin at labis pong binabantayan dahil tuloy-tuloy pa rin nga ho itong mga pag-ulan dito po sa Central Luzon. Yes, Ms. Cheng, sa inyo pong patuloy na pagtulong at pag-agapay sa ating mga kababayan, ano po ang pinakamalalaking hamon ng kinakaharap po, particularly po ng OCD Region 3 ngayon sa pagtugon sa epekto ng habagat at paano niyo po ito tinutugunan? Opo, no. So bilang isa po ang Central Luzon, no, sa mga pinakamararaming probinsya na binabantayan dito sa Pilipinas. Kami po ay composed ng 7 provinces and 2 highly urbanized cities. So siguro isang challenge po yung lawak, no, ng Central Luzon. Particularly kapag tayo po ay nagbabantay sa mga iba't ibang klaseng mga disasters po, no. Pero through the help naman po, no, yung kumbaga yung aming pong mga kamay, no, or yung ating pong mga katulong down on the line sa grassroots level, yung ating pong mga DRRMO officers po, offices, no, yung konseho natin, and through our RDRIMC 3-member agencies ay tulong-tulong po, no, at na pagtatagumpayan naman po ng Central Luzon yung mga iba't ibang hamon po na pumapasok sa atin po halos every year, and isa na nga po itong mahabang period po ni habagat. So ma'am, pagkatapos ng sunod-sunod na pag-ulan, ano po yung pangmatagalang hakbang ang isinusulong ng OCD Region 3 para mas mapalakas yung flood resilience at disaster preparedness ng mga komunidad sa Central Luzon? Yes, ma'am. Patuloy naman din po, of course, yung sa ating pong mga capacity building, no, dito po sa Region 3. Tuloy-tuloy po yan, whether sa LGU man po yan, no, even on the private sector, uniform personnel. So we are urging po kasi kumbaga whole of a government or whole of a nation approach po, no, para po makibaka dito sa mga iba't ibang klaseng disasters po na ating nararanasan. And of course, yung mga structural and non-structural interventions din po, no, ay sinasama rin po natin yan sa mga assessment natin para mas mapagbuti po natin yung mga gagawing mga
structural interventions po para po sa ating mga kababayan. Ms. Cheng, mensahe at paalala nyo na lamang po sa ating mga kababayan sa Central Luzon, lalo na po sa mga lubhang apektado nitong habagat. Opo, sa ating pong mga kababayan, especially po sa Central Luzon, tayo po ay mag-ingat pa rin po, no, dahil tayo pa rin po ay nakakaranas ng mga pag-ulan, no, at the same time, meron pa rin pong mga flooded areas sa ating pong mga lugar. So tayo po ay maging mapanuri sa ating paligid, no? And hinihikayat po namin ng ating mga kababayan na sumunod po sa mga otoridad, sa mga DRRMO offices natin kung kinakailangan, kung tayo po ay pinayuhan na, no? Huwag na po tayong mag-atubili po na sumunod po sa kanila. And usong-uso rin po yung mga nakukuryente ngayon or nalulunod because of the flooding, no? So tayo po ay mag-iingat po dun sa mga hazards po na yun. And asahan nyo po na nakamonitor po at nakaantabay po yung OCD3 at ang ating pong mga DRRM offices po sa inyo pong mga pangangailangan. So mag-ingat po tayong lahat at maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong oras, Ms. Cheng Quizon, Information Officer ng Office of Civil Defense, Region 3.